bahay ni Doña Valeriana Velayo na isang centennial house. More than 100 years old. So dito sa silong, makikita mo medyo malinis-linis na. Hollow blocks na siya. Nung araw kasi pinto yan, sinara. So ayan, ito makikita mo, ito pa rin yung dating hagdanan. Yung lola ko naman, sila yung talagang mga tagapagmana ng bahay ni Doña Valeriana. Kasi si Doña Valeriana walang asawa. Okay mga kaisubero, andito pa rin tayo sa San Miguel, Bulacan. So itong dinadaanan natin, Payawali Street. So part 4 video, puntaan natin ang bahay ni Doña Valeriana Velayo na isang centennial house. Itinayo around 1800s. Okay, so eto na yung centennial house dito nga sa San Miguel, Bulacan, mga kaisubero. So itong bahay na ito mga kaisubero, ang nakatira is ang 5th generation. So, very private yung mga may-ari. So, hindi na lang natin ipapakita sa video na ito yung mga may-ari ng bahay. Ano? Kasi ito yung centennial house. Diba? Isa sa mga napakagandang bahay noong araw. No? So kahit na lumang-luma yung bahay, makikita mo sa bakuran, maayos, malinis. May kapasok tayo. So ito yung pinakasilong ng bahay. Diba? Lawak, no? Yun yung mga kahoy nung araw. Kita nyo kung gaano katibay. Diba? Maayos yung paligid ng bahay. Ganun yata talaga kapag talagang tinitirahan yung bahay. Pero usually kasi yung mga ibang nakikita natin, wala nang nakatira kaya walang nagmi-maintain sa bahay nila, no? So dito sa silong, makikita mo medyo malinis-linis na kasi during that time nung mga sa lolo ko nalagyan to ng kisame. Kung mo inanay, binaklas ko o binaklas namin para nang sa ganun mas makita, masubaybayan yung bahay kung matibay pa ba o ano. At eventually, over time, and itong silong napaayos na yung electrical na nagawa na nang sa ganun dito kapag mahal na araw, nakapagpapakain ng mga tao at o kung minsan may banda musiko. Although kung mapapansin mo itong part na ito, yan, hollow blocks na siya. Nung araw kasi pinto yan, sinara for safety and security. Although yung katulad nito, may mga awang na nalagyan ng aircon noon, unti-unti babalik din namin sa dati pa. Natanggal yung bakal. So, iba yung kakabit namin. So, konting remedyo. Yes. Kahit pa paano, matugunan. So, kung mapapansin mo rin, may mga precast na ito. Kung di ako nagkakamali, screen blocks ba kung tawagin, bridge blocks, oo. Yung lolo ko noon medyo moderno, so binago niya yung ilang parts nung dito sa baba, ganon din sa taas, kaya nagkaroon ng ganyan. Pero hari nawa, mabalik namin, hindi mo katulad nung eksaktong katulad ng dati, pero malapit na roon, malapit man doon. Hindi naman kailangan expensive eh. Diba? Maraming remedy. Kung gugustuhin. Siyempre, paunti-unti. Hindi naman kaya ng lahat sabay-sabay. Dahil kung minsan, pag pinasuma mo, halimbawa, 15 pesos. So, nagprepara ka ng 15 pesos, pero pagka ginalaw na, sinimulan ng gawin, lalaki pa. So, kailangan talaga, pagka ikaw magpapagawa, meron kang palaging sobra. Extra. So, ayan, ito, makikita mo, ito pa rin yung dating hagdanan. Ayan, so, pagpasensya mo na kung medyo malikabok at medyo may mga balahibo. Dahil dito may mga alaga kaming aso. Kaya yung mga sahig namin hindi na katulad ng mga unang nagsipagpunta rito noon na ganun pa kakilap, ganun pa kaganda. O kahit pa paano ma-appreciate mo na makintab pa. So hindi rin mawawala na sa ganito
may tulo. Ayan. So, hindi ko na makikita nyo naman at hindi ko na kailangan ituro. Sir, ano po pangalan ng lolo niyo, sir? Lolo ko, Marcelo Aure, Raimundo Aure, Teresita Aure, yung lola ko naman. Sila yung talagang tagapagmana, mga tagapagmana ng bahay ni Doña Valeriana. Kasi si Doña Valeriana walang asawa. Matandang dalaga siya. Ayun. Yan pa rin yung pinto, sir. Hindi pa rin nagagalaw yan. Yan pa rin yung dati. Ano lang to, mga local lang ang gumawa nito. Mm. Kaya ng iba, pinapagawa ka sa may pangalang artist. Oo, pero palagi ko, meron ka pa mga mas nadatnan sa ibang bahay na mas masinsin, mas yung decorative, Yes. mas maukit. Intricate yung tamang term. Ayun, sorry, I stand corrected. Ay dito naman, nung araw, dito matatagpuan mo yung merong 14-seater dining table. Eh ngayon, nawala na. Sa hindi magandang paraan na buhat naman sa ibang kamag-anak na sana dapat mabalik, kaya lang hindi mo naman kontrolado lahat ng isip ng tao at hindi naman ko may legalidad, lahat nagko-comply. Oo nga, oo. Sa ngayon, ito ang aming kinakainan. Yung platera, ayan, antigo pa yan. Antigo pa. Saka may benta, may ano ka pa, sir, eh? Pero ito part na to na bumagsak na ito kasi inani ilalim. Kahit pa paano ito na paggawa, na ibalik. Ayan, Pero ito, pinag-aaralan, pinag-iisipan pa namin kung gagamit pa ba ng ganong klaseng kahoy o high duplex na lang o alam mo, halos same, at least hindi naman maiwanang ganyang open. Yes. Pero maganda, sir, open lang, no? Open na lang. Kaya lang pag umulan. Yun nga lang pag umaanggi. Oo. Banggirahan nila, Ayan, hindi na. Banggirahan nila. Grabe. Pero hindi na ito original, sir. Hindi na. Hindi na, oo. Naayos na ito nung minsan may nag-shooting. Na-remedyo na. Pero Santol ito, sir? Opo. Ay, oo nga, santol. Ang kaibahan ng bahay namin, bahay na ito, hindi namin, bahay na ito nung ni Doña Valeriana, isa ito doon sa mga tatlo, kung di ako nagkakamali, na antigong bahay na may bakod sa buong paligid ng bahay o ng lupa. Yung bahay na yun, tatlong bahay na yun, yung bahay ni Dr. Maximo Viola, yung bahay ni Don Juan Raura, at saka itong bahay ni Doña Valeriana. Yung talaga naliligiran ng bakod yung buong paligid. Sa ngayon, ayan, hindi pa naman nagagalaw yan kasi kahit naman dito, may legalidad na naganap na may partisyon. Yeah. So yung isang tagapagmana doon na namin sa kanya na naman napunta yon. Pero siyempre, yung mga bato o yung adobe na bakod ay dapat iasog. Oo nga. At yung pag-aasog dahil ako o kami ng mga magulang ko bilang custodian heirs, responsibilidad na namin para iasog yung kung sakali manghingi na ng panahon at pagkakataon. Ayun. Saka maayos ang paligid ng bakuran. Ay, salamat. Pero madahon na nga Oo. Halika. Ayan. Ito, sir, nakikita. Ayan, yan pa rin yung dati. Dati pa rin yan, hindi pa nagagalaw. Ano bang tawag dyan? Ano pa tawag dito? Sawali ba? Sawali, sawali. Ang liliit ng sawali. Masinsin, Oo. Nakahanap ako ng ganyan na gagawa Mahal. Hindi naman, more or less ang estimate niya, mga nasa 20 to 25,000 daw. Mahal naman. Siyempre, by priority yung gagawin din dito sa bahay. Yeah. First in, first out. Oo naman. Yun. First in, first out. Kasi pag inuna mo yan, damay dito. Maraming halimbawa, yung mga activities din namin dito, kakain, gano'n, maapektuhan, lilipat ng mga gamit, gano'n. Tsaka mahirap yung pag may ginawa mo nga yun, pero yung mga katabi niya, sira-sira na, parang useless. Maganda kung lahatin mo na. Yun, di ba? Kaya, yun, sa ngayon, mga magulang ko at yung kanilang mga kapatid o pamilya, turingin, inaayos yung mga naiwanan, parang sa gano'n, kahit paano. Kami naman, intern, dito rin, ibabalik din namin dito yung halaga para dito pag-uukulan ng kahit paano maging maayos pa rin at madatnan pa rin ang susunod na henerasyon. Yung mga sahig, sir, no? Ayan, ang sahig namin dito kumpara sa ibang lumang bahay, ito maliliit yung tabla. Oo. Pero doon sa ibang bahay, naku, ang lalapad ng tabla. Ito sa amin maliliit. Oo.
So, ito naman yung main living. Ayan. Oo. Kung matatagpuan mo na lang rito, ito sa gamit pa ng lola ko to. Antique siya pero sa mami pa ng mami ko, kay Lola Cris Pula. Oo, opo. Opo. So siya na lang makikita yung bolt. Nung araw diyan nakalagay yung bolt po yan. Nung araw diyan nakalagay po yung mga kubyertos ng mga pari pagka kumakain dito tuwing linggo. Ay ngayon ang nakalagay na lang dito mga accessories nung poon na inilalabas kapag mahal na araw. Ayan. So yan na nakalagay diyan. Kung isa nakakaya pa nung sahig. Oo naman, matibay pa naman at natutulak ko yan. Ako lang mag-isa. Hindi ko nga lang kayang buhatin. Oo nga, oo. Oh, tapos ito, siya yung may-ari ng bahay. Siya si Doña Valeriana Belayo. Yan po siya. Siya yung may-ari ng bahay. Anak siya ni Don Marcelo Belayo Bernabe na siyang naging gobernadorcillo ng San Miguel na sa ilalim ng administrasyon niya, doon na ipagawa at naipatayo yung current na munisipyo ng San Miguel. Ilan din sa mga ambag ng Doña Valeriana, sa pangunguna niya, yung pangalawang Santo Entierro na matatagpuan dito sa San Miguel. Kasi dito sa bayan ng San Miguel, dalawa ang Santo Entierro. So, yung isa sa pamilya ng Sioho. Yun ang original. Pangalawa yung kay Doña Valeriana. So, sa pangunguna niya, naipagawa yung pangalawang Santo Entierro na yun na matatagpuan pa rin hanggang doon sa simbahan. Na siyang ginagamit pagka 7 palabras. So, ayun. Yung karo nga lang, hindi na matatagpuan kasi pinauwi na dito nung best friend niyang pari noon na si Reverend Father Deogracia Xavier at dito na nabulok. Kasi dumating din yung time na hindi nabulok na kasi hindi na nagamit. Naulanan na. Tsaka tapos na, yung isang beses lang talaga nagamit at nagkaroon lang ng 2 prosesyon. May isang panahon na nagkaroon ng 2 prosesyon dito ng Biyernes Santo. So ito, yung kaliwa, kwarto yan. Kwarto nung Doña Valeriana, kwarto niya. Itong nasa kanan, oratorio. Ngayon, napag-isa na yung loob at may mga gamit din na... Gamit ninyo. Opo. Hindi na natin yan Hindi na po. papasukin. Hanggang dito lang Ganun tayo din po yung dulong part. Meron na rin po ilan naming mga kagamitan. Hanggang dito lang tayo. Sa ngayon, hanggang dito na lang po muna tayo. Okay lang, sir. Siguro po in the future, pagka naayos pa... Maayos na, yes. Mas maayos. Kung makababalik po kayo, kung gugustuhin din ninyo. Siyempre. Ayan, welcome po kayo na makabalik dito sa bahay. Na-imagine mo, sir, nung araw, ang grande talaga itong bahay na ito. Di ba? Biruin mo, nandito sila nagsasayawan. Tama. May piano rin po dito nung araw. Kaya lang nung araw kasi yung piano na yun, binabarin ng lolo ko. Bumaha. Ayun, nasira. Ay, naabot ba rito na baha? Opo, may malaking baha po. Pagka minsan, yung buong bahay nalulubog dahil pagtaas ng tubig sa ilog. Ganon. Yung ceiling original. Opo, ayan. Ayan, hindi pa napipinturahan. At hindi ko alam kung kaya kong pinturahan mag-isa. Kasi dito sa bahay, most likely, yung mga katulad na napinturahan yung dingding. Ngayon, may kulay puti na. Ako lang ang gumagawa. Ikaw na yan, sir. Ako lang po gumagawa. DIY. Ito yung... Bago mag-pandemic. Oo. Ito yung mga ayan, yung poste nila. Nabalatan ko na. Oo. Nabalatan mo na to? Nabalatan ko na. Inisip ko kung pwedeng ganyan na lang siya para nakikita ko kung halimbawa kung magagapang na anay, hindi katulad nung ganito na nakatalukap. Although syempre mas maganda kung mababalik sa dating ganito. Yung may cover. May cover. Tsaka may design talagang ganito. Yeah. Actually, tinry ng anay, pero hindi niya kinaya. Kita niyo naman po may marka. Walang butas, pero yung takip niya na ginamit, ayun, may kain. nagkaanay. Meron po. Yeah. Ayan. So, isang na lang dito na takaw tingin o siguro mapapansin is yung kalado dun sa taas. Ayan. Yes. Yung kalado. Yan na lang po ang natitira dito na ganyan. Dalawa yung kalado na yun, yung isa nandun sa kwarto. Hindi ko na alam kung ano na nangyari nung panahon nung lolo at lola ko. Mami ko nakakaalam nung buong storya. Ayan. Ganon. Kaya lang mahiyain ng mami ko. Ayaw niya lumalabas. Mukha nga So, kaya hindi ko lang nakita nyo. Ang sarap naman dito. Hila-hilata ka lang dito sa umaga. Tapos ganito yung view mo. Di ba? Probinsyang-probinsya. Lamig siguro dito, sir, pag December, no? Opo. December, January. Ayan siya. Maraming salamat, sir. Salamat din po.
Okay, so ito yung pinakalikod ng bahay. So before may azotea. Di ba? Ito, dagdag na lang ito. Bago na. Pero yan no. Luma. Di ba? Kahit papano yung mga nakatira dito ay meron pa rin silang pagpapahalaga sa kanilang bahay, no? Kasi hindi ko naman nilalahat, may iba kasi na kapag ganito yung bahay, gusto na nilang ipag-iba, di ba? Pero ito, nakakatuwa kasi inaalagaan nila yung bahay. Nakikita natin maraming sira yung bahay, pero unti-unti naman nilang inaayos kasi hindi naman lahat ng mga nagmana ng bahay na ganito ay mayaman. Mayaman yung ninuno nila. Pero yung mga nagmana, especially this generation, hindi naman ganun, hindi naman sila well off, di ba? Pero ang mahalaga sa kanila, meron silang bahay na tinutuluyan at inaalagaan nila yung bahay nila, di ba? Ayan, so maraming salamat sa mga 4th generation and 5th generation dahil tayo ay pinatuloy sa kanilang ancestral house. Okay, part 5 video and nandito pa rin tayo sa San Miguel, Bulacan. Ngayon naman, diretso tayo sa bahay ni Miguel Sioco. So ito yung bahay na pupuntahan natin, Don Miguel Sioco Ancestral House. Inaanay. So the years, yes. Inaanay na. Madali pa naman anayin yung mga bahay. Totoo po yan. So yung hagdan nila, antik talaga, no?